Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na ito na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na ito ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo, para ipakilala na ang Espiritu Santo na nanaan sa katawan ng buong sangkatauhan ay ang siyang totoong amang espiritual at Diyos na nagsugo kay Kristo. Si Kristo ay buktong anak ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang siyang nagsugo kay Kristo para magbinyag sa mga tao sa pangalan ng Espiritu Santo. At ang layunin at misyon ni Kristo ay hulihin ang bawat kaluluwa na magsisi at magbalik loob sa Espiritu Santo para patawarin ng Espiritu Santo ang kasalanan ng tao at nang sa gayon, ang kaluluwa ng tao ay huwag mamatay gawa ng kasalanan at ang kaluluwa ng tao ay muling ipanganak sa Espiritu at maging kapatid ni Kristo sa Espiritu para makapasok ang kanilang kaluluwa sa langit. Sa araw na to, ang topic ko ay Message from God. Bakit di mo dapat iduluhin ang mga pari? Una sa lahat, kung binasa nyo ang Biblia, makikita nyo na ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus, na nanilang sa mga tao, ay mismong mga pari. Ang mga pari, hindi nila tinanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos. Dahil hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo, ang siyang Diyos na may gawa ng kanilang katawan at kaluluwa. Itong mga pari na nagpapako at nagpapatay kay Kristo ay may utang sa Espiritu Santo. Dahil yung katawan ni Kristo, sagradong tahanan yan ng banal na Espiritu, na siyang sinira ng mga bulaang propeta sa krus. Dahil winasak nila ang katawan ni Kristo, pinarusahan nila si Kristo, na hindi nila naunawaan na ang katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo at si Kristo ay hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo at sumigaw na si Kristo ay ipako sa krus ay mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Yung mga tao na nagpapako at nagpapatay kay Kristo, honestly, ay matagal na ring lumisan dito sa ating mundo. Dahil panahon pa yun ni Kristo. Ang kanilang kaluluwa ay nasa impyerno na dahil hindi sila pinatawad ng Espiritu Santo. At yung mga pare dyan sa ating bansa naman, honestly, kaya mga napunta sa atin, yung relihiyong Romano-Katoliko, ay dinala yan ni Ferdinand Magellan na isang Portuguese na manlalayag na utusan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II. Honestly, ang totoong pangalan ng ating bansa ay hindi Pilipinas kundi Maharlika. Sinakop ng mga Espanyol ang ating bansa dahil nalinlang ng bulaang propeta ng relihiyong Romano-Katoliko ang ating mga ninuno. At tinuruan ng mga tao sa atin na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Honestly, ang katawan ng bawat tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, yung mga pari na nagpapatay at nagpapako kay Kristo, hindi si Kristo ang una nilang winalangya, kundi mismong ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na parating kasama ni Kristo na siyang totoong ama ni Kristo. At dahil tinawag ako ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita rin niya, para magpahayag ng katotohanan na siya lang yung nag-iisang Diyos na dapat sambahin, yung relihiyong Romano-Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng Satanismo
na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Ang mga pari ay mga bulaang propeta na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo kay Kristo at hindi rin sila pinahintulutan ng Espiritu Santo na mangaral ng salita ng Diyos. Honestly, mga pari ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo. Mga pari rin ang nagpapatay kay Dr. Jose Rizal. Dahil sinasalungat din ni Dr. Jose Rizal ang mga pari. At kay dating late President Ferdinand Marcos, mga pari din ang nalinlang sa mga tao para pabagsakin ang rehimeng Marcos ni dating late President Ferdinand Marcos. Ang mga pari ay hindi nyo dapat iduluhin at tawaging father dahil sila'y mga ulupong na sugo ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi maliligtas ng mga pare ang inyong kaluluwa. Bagkus ang inyong kaluluwa ay hihilahin ng mga pare na mapunta sa impyerno dahil hihikayatin kayo ng mga pare na lapastangan ninyo ang Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng buhay nyo. Narito na tayo sa huling panahon. Sinabi ni Kristo na maging handa at maging gising dahil ang pagdating ng Ama ay parang magnanakaw. Walang nakakaalam kundi tanging ang Ama lang. Ang banal na Espiritu dahil templo niya yung aking katawan, siya yung Diyos na amang espiritual ng aking kaluluwa, na siyang nagbibigay ng buhay sa akin, na siyang gumigising sa akin sa araw-araw, na siya rin nagsasalita para ipahayag ang katotohanan, na ipakilala siya na siya yung nag-iisang Diyos, ang nagbibigay ng buhay sa akin. Ang Espiritu Santo ay ang nag-iisang amang espiritual na siyang kataas-taasang Diyos. Walang sino mang tao ang makapanlilinlang sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay siya ring Espiritu ng katotohanan. Ang mga pare ay mga sinungaling. Kaya sinabi ni Kristo na yung Diyos nga ng mga pare ay anak ng demonyong si Satanas dahil sinungaling. Pero si Kristo, kinagalitan ng mga pare at ipinapako siya sa krus, pinarusahan siya dahil sa pagkasabi niya ng katotohanan. Pero hindi nalalaman ng mga demonyo na nagpapako at nagpapatay kay Kristo, ang una nilang kinagalitan at kinalaban ay mismong ang Espiritu Santo na nanahan sa katawan ni Kristo. Sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Honestly, kung hindi ka magiging kaisa ni Kristo, nakikilalanin mo ang Espiritu Santo sa katawan mo na siyang iyong Diyos, hindi ka maliligtas. Kapag inidolo mo ang mga pare, laking pagkawasak ang mararanasan mo. Dahil walang mga pare na sumasamba sa rebulto ang nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi sila pinapatawad ng Espiritu Santo. Kaya yung mga pare, lahat ng mga paring namatay na lumalapastangan sa Espiritu Santo, sa impyerno ang bagsak nila. Iyon yung katotohanan sa sinabi ni Kristo, na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo. Honestly, ang Papa ng Romano Katoliko na si Francis, na nandiyan sa Vaticano, yan na yung pinakahuli na magiging Papa ng Romano Katoliko. Narito na tayo sa huling panahon. Yung Papa ng Romano Katoliko ay hindi nakahihigit sa Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng buhay niya. Yung katawan ng Papa ng Romano Katoliko, sagradong tahanan din niya ng banal na Espiritu. Ang nagbibigay ng buhay dyan sa Papa ng Romano Katoliko ay ang Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo na yung Papa ng Romano Katoliko ay hindi nagpupuri sa kanya,
kundi sa demonyong si Satanas na lumalapastangan sa kanya. Hindi mo kayang linlangin ang Espiritu Santo na siyang Diyos na buhay na may gawa ng buhay nating mga tao. Honestly, sinalungat ko yung isang grupo dito dahil Katoliko ako dati. Sinalungat ko yung sa simbahan kasi pinupuntahan ko, marami ang grupo. May Santo Niño group. Doon ako napasama sa millennial Bible group. So, ang hilig ko, magbasa ng Biblia, salita ng Diyos. So, dyan ko natutunan, ang mga aral ni Kristo ay nagmula sa banal na spirito na nasa katawan ni Kristo. May tinatawag pa diyang Scalabrini group. Merong pa na Sacred Heart, kung ano-anong group. Meron pang evangelization group. Honestly, sinalungat ko yung grupo ng evangelization family. Dahil alam ko, at ipinahayag din sa akin ng Espiritu Santo, na hindi nila sinasamba ang Espiritu Santo. Puppet din sila ng mga pare na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Hindi naintindihan ng mga taong ito nang may gawa ng buhay nila yung Espiritu Santo at hindi yung mga pare na tinatawag nilang father dito sa mundo na iniidolo nila. Yung mga pare na iniidolo nila, hindi yun ang gumigising sa kanila at nagbibigay ng buhay sa kanila kaya sila nabubuhay dito sa mundo. Ang nagbibigay ng buhay sa sarili nila ay mismo ang Espiritu Santo. Honestly, yung pinaka-leader dun sa EF, nagkaroon niya ng aneurysm. Inoperahan niya sa ulo. Ang sabi nung matanda na yon, nakita na raw niya yung angel of death. Na-encounter na raw niya. Pero tong kwento ng matanda na to, humingi daw siya ng mercy sa Holy Spirit. Sabi niya, 3 beses daw niya tong sinabi. Oh Holy Spirit, have mercy on me. Oh Holy Spirit, have mercy on me. Oh Holy Spirit, have mercy on me. Binigyan ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo ng chance, yung tao na yon na mabuhay dito sa mundo. Pero puppet pa rin siya ng mga pare hanggang ngayon. Yung grupo na yun, hindi na yun lumago sa pulang sinalungot ko. Nagwatak-watak ang kanilang mga miyembro. Honestly, dito sa mundo natin ginagalawan, walang taong nakahihigit sa Espiritu Santo. Para maging kaysa ni Kristo, kailangan mo na magpasakop sa Espiritu Santo at kilalanin mo ang Espiritu Santo na nasa katawan mo, sa puso mo, na siyang amang espiritual ng kaluluwa mo. Para maging kaysa ni Kristo sa totoong iglesia ng Diyos. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Maraming mga tawang sarado ang utak at puso nang may hawak ng buhay nila ang Espiritu Santo at hindi ang mga ribolto at hindi ang mga pari na kanilang iniidolo. Honestly, pag namatay ang mga taong to, dahil hindi nila kinilala ang Espiritu Santo sa puso nila na kanilang amang espiritual at siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili nila, dahil mas inidolo nila yung mga pari at sumamba sila sa mga ribolto. Sa oras na bawiin ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa kanila, tulog yung kanilang kaluluwa. Hindi handa yun sa araw ng paghuhukom. At sa araw ng paghuhukom, kung hindi mo kinilala ang Espiritu Santo, ang iyong amang espiritual, na siyang Diyos na nagbibigay ng buhay sa sarili mo, yung kaluluwa mo, hindi yun maliligtas. Yung pangalan mo, hindi yan masusulat sa aklat ng buhay. Dahil kinalaban mo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos. Hindi mo siya pinaglingkuran. Honestly, yung mga tao na nagsabi sa akin noon na ako'y naloloka, nasisiraan ng bait, nawawala sa sarili, totoo lang, hindi ako ang unan yung kinalaban, sinabihan ng masasama, kundi mismo ang Espiritu Santo na nasa aking katawan na siyang Diyos Ama ng aking kaluluwa na parati kong kasama, na siyang tumawag sa akin para ipakilala siya na siya lang yung nag-iisang Diyos. Paano kung bawiin na ng Espiritu Santo ang buhay na pinahiram sa inyo? Sa tingin nyo, maliligtas ang kaluluwa nyo? Kung hindi kayo nagsisi? Hindi kayo tumalikod sa paggawa ng masama?
hindi kayo nagbalik loob sa Espiritu Santo? Sa tingin nyo, ang kaluluwa nyo ay kikilalanin ng Espiritu Santo ang anak ng Diyos? Gumising kayo sa katotohanan. Templo ng Espiritu Santo ang katawan nyo. Ang may gawa ng buhay nyo ay hindi ang rebulto na iniidolo nyo, na sinasayawan at kinakantahan nyo. Hindi rin ang mga pari na iniidolo nyo na tinatawag nyong Father dito sa mundo, kundi mismo ang Espiritu Santo na hindi nyo nakikita ng mata, na nananahan sa katawan nyo. Ako ay isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita niya. Dahil na born again na yung aking kaluluwa sa Espiritu, at ang kinikilala kong Diyos Ama ng aking kaluluwa, yung Espiritu Santo na nasa aking katawan na parati kong kasama. Honestly, kahit paanong gawin ng taong paninira sa akin, hindi nyo ko kayang wasakin. Itataas at itataas parati ako ng Espiritu Santo na siyang Diyos na aking pinaglilingkuran. Dahil siya yung Diyos na makapangyarihan. Kaya yung mga pare na nagmamataas sa sinasabi nila, nagpakadalubhasa daw sila sa pagkapare, pero bakit hindi nyo nakita sa mga aral ni Kristo na wala si Kristo na itinuro na sumamba sa rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan? Hindi nyo nakita ang katotohanan na yung katawan ni Kristo na winasak ng mga pari sa krus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Honestly, yung mga taong masasama na nagmataas at nagmayabang sa Espiritu Santo, na nagpapakot, nagpapatay kay Kristo sa krus, yung mga pare, may utang sila sa Espiritu Santo. Yung mga pare na dumating sa ating bansa, sina Ferdinand Magellan, na naglinlang sa ating mga ninuno, na sumikil sa kalayan at kapayapaan, na bumura sa pangalang Maharlika at pinalitan ng pangalang Pilipinas sa sinunod dun sa pangalan ng Judas at demonyong hari na si Philip II. Kaya binura nila ang pangalang Maharlika at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas. Anis yung kanilang kaluluwa, nasa impyerno na. Yung nagpapatay kay Dr. Jose Rizal, dahil yung katawan ni Dr. Jose Rizal ay templo rin ng Espiritu Santo, nasa impyerno na rin ang kanilang kaluluwa. Honestly, maraming kaluluwa ang napupunta sa impyerno. Dahil hindi nila inibig ang Espiritu at katotohanan. Dahil yung mga mananampalataya ng Diyos na naging kaisa ni Kristo ay naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Alam nila na nagbibigay ng buhay sa sarili nila ay Espiritu at hindi rebulto. Lalong hindi yung mga pare na kanilang iniidolo. Ako, kilala ko kung sino ako, kung saan ako nagmula, at kung sino yung nagbibigay ng buhay sa akin. Kaya ako nagiging matapang ay dahil ang Espiritu Santo ang siyang tumawag sa akin at nagsabi na huwag kang matakot dahil ako'y parating kasama mo. Ang sino mang sumira sa'yo ay wawasakin ko. Dahil ako ang una nilang kinakalaban at hindi ikaw. Kaya hindi mo ko kayang wasakin. Ako, traveler lang dito sa mundo ng aking kaluluwa. Darating ang panahon, ang kaluluwa ko ay aalis din dito sa lupa, katulad ni Kristo. Babalik din yun sa kaharian ng Diyos Ama sa langit dahil Espiritu ang aking kaluluwa. Ang Espiritu Santo na nananahan sa katawan ni Kristo ay siya ring iisang Espiritu na nasa katawan ko ay ang siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo, na pinaglilingkuran ni Kristo, ay siya ring iisang Diyos Ama ng aking kaluluwa na pinaglilingkuran ko at sinasamba ko. Narito na tayo sa huling panahon. Walang sino mang ipokrita o impostor na nakahihigit sa Espiritu Santo. Walang tao na may kakayahang lumikha ng sarili niyang katawan at kaluluwa. Kilala ng Espiritu Santo kung sino talaga ang mga naging kaisa ni Kristo na nagpupuri, sumasampalataya at umiibig sa Kanya. Hinihikayat ko kayo na magsisi na kayo.
kilalanin nyo sa sarili nyo ng Espiritu Santo ang may gawa ng buhay nyo. Hindi ang rebolto at lalong hindi ang mga pari na iniidolo nyo. Yung mga pari na iniidolo nyo ay tao din lang na katulad nyo. Wala silang kakayahang lumikha ng sarili nilang katawan at kaluluwa. Yung mga pare ay mga bulaang propeta at antikristo. Mga pare ang nagpapako at nagpapatay kay Kristo sa krus. Mga pari din ang nalilang sa ating mga ninuno. Kung kaya tayo'y sinakop ng mga Espanyol at pilit na tinuruan na sumamba sa mga rebolto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Pero hindi yan ikinalulugod ng Espiritu Santo na siyang Diyos na may gawa ng ating buhay. Mag-repent na kayo. Kung gusto nyo ang inyong kaluluwa ay maligtas na huwag mamatay gawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ay kamatayan. At ang sino mang lumalapastangan sa Espiritu Santo ay hindi makakapasok sa langit. Ang sino mang itinatakwil nila na ang Espiritu Santo ay hindi ang kanilang Diyos at hindi ang kanilang amang espiritual na nagbibigay ng buhay sa sarili nila, ang kanilang kaluluwa ay matutuyot at mamamatay. Hindi masasaad ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Honestly, maraming mga tao dito sa mundo ang walang paggalang at pagrespeto sa Espiritu Santo na nanaan sa kanilang katawan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!